Hello to everyone watching this video. I'm here to share to you one of the passage in the scripture so that you may know what it means. We can read our Bible and we can open our Bible in John chapter 17 verse 3. I will read to you the passage. Now, this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Jesus Christ in his prayer is talking here regarding eternal life. You know, most of the people, especially the professing Christian, we can hear them talking regarding eternal life. They only know that eternal life is going to heaven, spend time in eternity. Actually, that is a correct one, but that is not the essence of eternal life. The real essence of eternal life is one that Jesus told in his Father as a prayer, that this is eternal life, that they may know you, the only true God. So what is eternal life according to Jesus Christ? Eternal life is to know God, is to know the true God, who God is. So why we need to know the true God? You know, I remember one of the sermons of Leonard Ravenhill. He discussed this passage in one of these sermons. He told us why we need to know God. Because one of the reasons why we need to know God is we don't know God. We don't know God. Hindi po natin siya kilala. Yun po yung pinaka-reason. Alam po natin na meron pong Diyos, pero hindi po natin siya kilala. Yan po yung pinaka-reason kung bakit ang Panginoong Jesus ay bumaba mula sa langit papunta dito sa lupa. Is to know for our benefit, para makilala po natin kung sino ang tunay na Diyos. So alam po natin ang Panginoong Jesus po regarding the passage in John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Through Him, all things are created and made that has been made. And in verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. Sino po yung Jesus Christ? Si Jesus Christ po, siya po yung tinutukoy na Word, which is, in verse 1, the Word was God. So, ibig pong sabihin, ang Panginoong Jesus po, siya po yung mismong ay Diyos at the exact representation of the God Father in heaven. So, ngayon, kasi po, paano po, sa tingin nyo po, paano po ang Diyos magpapakilala po sa atin kung sino po? Kasi actually po, hindi po natin kayang malirip ng ating kaisipan, ng ating karunungan, ang kanyang pagka-Diyos. Kaya nga po, gumawa po ang Diyos ng paraan para makilala po natin siya. Which is, siya po yung nagkatawang tao, nireveal po niya kung sino po talaga yung Diyos nang sang-ayon sa makakaya po ng ating kaisipan, kung sino po yung Diyos. So, bibigyan ko po kayo ng konting idea, sharing regarding sa aking pong nalalaman sa pag-aaral ko po ng Scripture, and then what God had done in my life. So, according to the Scripture, God revealed Himself. So we could be able to read Hebrews chapter 1. You could see Hebrews chapter 1 them itself, what I need to talk. So I will read to you Hebrews chapter 1. In the past, God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and true Son, whom He had made the universe. In verse 3,
The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the majesty of heaven. So He became as much superior to the angels as the name He has inherited is superior to theirs. So, according po dito, no, dati po, yung ating Diyos po ay nagpapakilala po, kung mababasa po natin yung Old Testament, nagpapakilala po siya through the prophets. Doon po kila Moses, kila Abraham, kila Prophet Isaiah, Jeremiah, Elijah, marami po mga prophet. Pero ngayon pong nowadays ay po dito, nagpakilala po yung ating Diyos sa pamamagitan po ng isang tao. Which is, sabi po niya, exact representation of God. Sino po itong taong to? Na nagkatawang tao po? Ito po ang kanya pong anak na si Jesus Christ. He manifested Himself 100% through the life of His Son, which is, sinasabi po dito, siya po yung naglikha ng universe. So, alam po natin, ang maglilikha lamang po ay isa lamang, kundi po ang ating Diyos. So, ibig pong sabihin ng Panginoong Hesus po, siya po yung exact representation po ng ating Amang Diyos, at siya po mismo, according to John chapter 1 verse 1, siya po ay Diyos. So, ngayon po, makikita po natin na namuhay po ang Panginoong Hesus na ayon po sa kautusan, ayon po sa mga gusto ng Diyos. At pinakilala po ni Jesus Christ ang ating Diyos sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. And also, with the help po ng mga kanya pong mga apostol, kagaya po ni Apostle Paul, Apostle Peter, no? Kaya po na-create po natin yung Bible. So sabi po dito, sa karamihan po ng pinapangaral ng Panginoong Hesus, meron pong isang attribute ng Panginoong Diyos na pinakita, isa po sa mga attribute, which is yung kabanalan, holiness. Yan po isang attribute ng Diyos, holiness. Ano po yung holiness o kabanalan? Ang holiness po, I searched the word holiness from also some of the preachers that I have heard. Holiness is the meaning of holiness is being separated or being different from any others. It means, and being pure also, it means holiness is being separated. It is not like the common thing. So, ibig sabihin po, ang Diyos po ay hindi mo pwedeng i-compare kahit sa anong pong bagay at kahit sino man pong nilalang po niya dito sa mundo, maging sa tao man, maging sa hayop, maging sa angels, heavenly beings, you cannot compare God. At siya po ay puspos ng kabanalan, siya po ay puspos ng pagiging pure, puro, walang kasalanan, at more than that, na hindi na po natin malirip ng ating karunungan. So yun lamang po, katiting lamang po yung nalalaman po natin tungkol sa pagiging holiness ng God. Pero, nakinuman po ng Diyos sa atin, so magitan po ng kanya pong mga nagmemensahe po ng salita niya, na be holy because I am holy. No? Tapos, isa pa po nito, kapag tunay po nating nakilala yung Diyos, sabi po niya dito, magmamanifest po siya sa atin. Unti-unti po niyang ipapakilala ang kanyang sarili. So, malalaman po natin, isa po sa mga sign na siya po ay nagmamanifest po sa atin kapag yung ating puso po ay nagdi-desire para kilalanin po siya. Ibig po sabihin, binibigyan po natin ng oras ang ating Diyos para kilalanin po siya. No? Para kilalanin po siya. Ako po mismo, meron po akong sinasabi pong quiet time so that para po makilala ko po ng lubusan kung sino po yung Diyos. Sapagkat sabi po nga dito sa passage na binasa po natin according to John chapter 17 verse 3,
that this is eternal life, that they may know you. So, ibig sabihin, kapag kilala po natin ang Diyos kung sino po siya, meron ka ng buhay na walang hanggan. This is eternal life. Doon po nagsisimula. Sabi po ni Paul Washer, eternal life begins the moment He regenerates your God, He regenerates your heart in knowing who the true God is. So, sa unang-una po, makikilala po natin siya, no? This is what do you call in our theology? This is what you call the common grace regarding po sa mga nilikha. Like for example, nilikha po niya yung heaven, nalikha po niya yung buwan, bituin, dagat, kahoy, at yung isa po sa kanya pang mga obra maestra, which is yung tao. Ito po yung nagpapahiwatig po na mayroon pong Diyos. This is only telling us that there is a designer, which is God. And then, one thing also, how do you know, or how to know or find God? Isa lamang po ang pinaka-reason kung paano po natin siya makikilala ng lubusan. Ito po ay sa pamamagitan ng kanya pong anak, which is nakasulat po dito po sa ating banal na aklat, which is yung Biblia. So, ibig sabihin po, kapag gusto po, nagdi-desire po tayo na hanapin po siya, kilalanin po siya, automatically po, ito po ang unang pupuntahan po natin. Ito pong Biblia. Dito po natin siya makikilala. Ngunit, sabi po ng kasulatan pong ito, na ang lahat po ng tao ay blinded po sa una. At kahit basahin mo man po itong Biblia ng basahin, kung ikaw po mismo ay blinded, bakit po blinded po ang lahat ng tao? Kasi po, ang lahat po ng tao ay makasalanan at nagkasala sa Diyos. No? So, para po natin maunawaan kung ano po ang sinasabi po ng Biblia. No? Kasi ako po nung una, basa po ako ng basa ng Biblia, but then, I cannot understand what it really means. No? Hindi ko po maintindihan. Ngunit, one time po, na binuksan po ng Panginoong Diyos ang aking mga mata, ang aking puso, at sa pagbabasa ko po ng kanya pong salita, talaga pong nag-absorb po yung word po niya, naintindihan ko po, at ganito, unti-unti pong nireveal po ng Diyos kung sino po siya sa pamamagitan po ng kanyang salita. So, the first thing that you need to do, no, is to ask God through prayer. Mag-pray po tayo sa kanya, taim-timpong na manalangin po siya, spend time with Him in prayer, and ask God, Lord, I want to know you. No? Lord, I want to know you. I am desperate to know you. No? I am desperate to know you. Open my eyes and open my hearts of understanding so that I may know you. You are my creator. You are my being. You are my life. And believe it or not, kasi po, alam po natin na ang lahat po ng tao ay hindi po exempted sa kamatayan. Lahat po tayo ay mamamatay. No? Lahat po tayo ay mamamatay. Maybe after 30 years, 50 years, wala ka na dito sa mundo. So, ano ba yung halaga ng pag-exist mo dito sa mundo? Bakit ka nag-exist dito? Sabi po sa scripture na ang isang tao po ay para lamang grass, no? Or para lamang mist, no? Na pag minsay nandyan, at pagdakay wala na. Ganun po. Ngayon po, kilala ka ng tao, pero pag nawala ka na po sa mundo, wala na pong nakakilala sa iyo. No? Maybe after 10 years na nasa grave ka, kahit mismong family mo o kung sino pa man, hindi ka na makilala. For example, 50 years, hindi ka na makilala ng mga kaapu-apu-apuan mo. Ganun po ang nangyari. Ngunit,
Yun nga po, may pinramis po dito ang Lord na this is eternal life. Eternal life begins, no, when you know God. Pag nakilala mo siya. Kaya, ang gawin po natin para makilala po natin siya, pinakauna po, i-desire po natin na kilalanin po siya. Sa paanong paraan po? Let us spend a time to know Him in prayer. And after spending time to know Him in prayer, this is not only one time. This always. Ito po'y kakalakip ng inyo pong buhay habang nabubuhay po tayo. Sapagkat habang nabubuhay po tayo, hindi po natin 100% pa makikilala ng buong-buo ang Diyos. No? Ngunit magkakaroon lang tayo ng kukonti tungkol na makilala po siya. Pero ito pong pagkakilala po kahit kukonti po, ito po'y sapat na para magkaroon po tayo ng buhay ng walang hanggan. Ngayon po, kalakip po ng prayer natin, na gusto po natin kilalanin ng Diyos at buksan po ang ating mga paningin, no, para maintindihan po natin ng lahat ng sinasabi sa kanyang salita. Now, we could now start to read the Word of God. We could start to read the Bible. What is the passage means? So, sabi po dito sa Scripture, sabi po ng Lord, isa pong promise niya. Kapag sinearch po natin ang Diyos with all of our heart, na para bang ito po ay isa pong treasure na ati pong hinuhukay at eager po natin na mahanap po ito, ang Diyos po ay magpapakilala po sa atin at mahahanap po natin siya. Yan po yung isang promise po ng Word of God. Kaya po, pag nagbabasa po tayo ng Biblia, no, talagang verse by verse po, talagang i-meditate po natin yan. Isik po natin yan, verse by verse, ganito, ganito, ganito. Sino ang Panginoong Jesus, ganito, ganito, ano yung mga ginawa niya. Kasi po, yun po yung, nasishare ko lamang po ito sa inyo sapagkat this is what, this is in my experience, in my own experience, and actually, I'm still studying the Word of God, and I'm still urging to know God through prayer and to the Word of God, from the Word of God. So, I urge you, my dear brothers and sisters, that while He may still be found, no, seek the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. As God promises in Matthew chapter 6, verse 33, seek first the kingdom of God and His righteousness. No? Talagang isik po natin siya. So, yun nga po, kapag isang po promise ng Lord, seek and you will find. Di po ba? Seek and you will find. So, yun po ang isang paraan, no, para makilala po natin ang Diyos. Hanapin po natin yung Diyos sa pamamagitan po ng panalangin, spend time sa Kanya, at sa pamamagitan ng salita po niya. And then, yun po ay matatagpuan po natin yung eternal life na sinasabi po sa John chapter 17, verse 3. John 17, verse 3. So, God bless po sa inyong lahat at panalangin ko po na nawa po naintindihan nyo po yung aking pong konting isinare po sa inyo regarding eternal life. At nawa makapagsimula na po kayo na maghanap po sa Diyos na ako po ay patuloy pa rin po naghahanap sa Kanya. At alam nyo po, kapag nakilala nyo po at nahanap nyo po yung Diyos, siya po mismo ang magpupuno ng satisfaction po sa inyong puso para ipamuhay po ang inyong pong salita bilang pasasalamat po sa lahat ng mga ginawa po niya sa inyong pong buhay. So, hanggang sa muli po, to God be the glory, honor, and praise. In Jesus' name, amen.